Isa pong mapagpalang umaga muli sa atin sa kawan ng Panginoon. Tayo po muli ay mag-aral ng kanyang salita na siyang ating kapupulutan ng aral. Sa oras na to, atin pong tatalakayin ang magmumula sa mga aklat ni Apostol Pablo patungkol po sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakipag-isa sa Kanya. Ito po ay mababasa natin sa mga aklat ng Epeso, Kabanata 4 mula 1 hanggang 16. Akin pong babasahin, ganito po ang pagkakasabi. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatiling pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nung umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyon ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng lumikha. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikakatibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalatayang pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paglilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin ang iyong pangunguna, ang iyong pagkilos muli, ang Banal Espiritu ang siyang magturo sa amin upang malaman namin ang mga dapat naming gawin pagkatapos mong gawin ang maraming bagay para sa amin. Salamat Panginoon sapagkat alam po namin dinala mo kami sa magandang kalagayan. Inahatid mo kami Panginoon para gawing tama at maayos ang aming pamumuhay at upang maging pagpapala rin sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin na pagkalooban mo kami ng kakayahang galing sa iyo. Kataya mo sa lahat ng aming na pag-aaralan ay maging bahagi ng aming buhay upang ito'y maging aral sa amin at maging buhay namin. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa aklat ng Epeso ay isa sa mga katuruan ni Apostol Pablo na tumatalakay sa kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang Epeso ay makikita natin na binigay yung buod ng kalagayan ng sangkatauhan nung ito'y linano ng Diyos na iligtas. Kita natin dun sa kaurian ng mga sulat ni Apostol Pablo, lagi natin makikita yung soteriology, yung mga doktrina patungkol sa kaligtasan, yung justification, sanctification, lagi natin yan makikita yan, yung redemption, laging kasama yan. Kasi ang goal ni Apostol Pablo
ay pagiging apostol. Ang pagiging apostol ay ipahayag ang sinabi sa kanya ng Panginoon na dapat ipahayag, yung commission na tinatawag, at yun yung ginawa niya. Kaya isa siya sa mga apostol na pinakamaraming narating na lugar at pinakamaraming naitayo na iglesia sa kakapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Una, sa chapter 1, makita natin yung original plan ng Panginoon. Yung pinaka-daylan na paano niyang pagkakaisahin ng langit at ang lupa, paano niyang ibabalik yung kabutihan na kanyang plano at paano niyang isasagawa ang lahat ng iyon. Kita natin sa buong chapter 1, yung napakaraming kapahayagan na kung paanong tinawag tayo ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Pero lahat ng iyon ay patungkol sa magandang kalagayan. Pangalawa, sa chapter 2, pinakita doon yung ating kalagayan doon sa past na tayo yung mga makasalanan, tayo nasa kadiliman. Subalit gumawa ang Panginoon paano tayong iligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng kanyang awa. At dahil doon, kita natin, dumating ang kaligtasan, kaya pagdating ng kaligtasan ay susunod naman yung konsepto ng pagbabago ng buhay. Kaya pagdating sa chapter 3, pinakita yung struggle, yung world, yung demonic spirit, tapos maging ang system ng mundo ang siyang dahilan. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat dahil sa Kanya, binago na tayo, pinakawala na tayo sa kapangyarihan ng yun. Kaya tayo ngayon na mga pinili ng Panginoon, mga nakipag-isa sa Panginoon, nakipagtipan sa Panginoon, tayo naman ang ginagamit ng Panginoon para iligtas din yung mga nasa kadiliman para sila rin ay maintindihan nila yung plano ng Diyos para sa bawat isa. Ito yung tinatawag nating pangangaral, no? Ito yung tinatawag nating proclaiming the gospel. At dito, malinaw na makikita natin yung kabutihan ng Diyos sa bagay na. Dito sa chapter 4, pinakita dito yung purpose ng Diyos na pagkaisahin tayo, no? Yung pagkakaisa. Kaya dito sa unang ating pag-aaralan, gusto kong dalhin tayo sa ilang bagay na maintindihan natin yung plano ng Diyos para sa atin, individual, no? Pangalawa, maintindihan natin na yung plano ng Diyos na ating tinanggap ay hindi isang magic, hindi isang pagpasok sa denomination, hindi isang bagay na parang simpleng bagay o ID o isang sistema o isang bagay na magpapalagay na sa atin na wala na tayong dapat gawin. Kundi isa siyang paraan ng pamumuhay na nung pumasok tayo, merong mababago, merong obligasyon, magbabago lahat ng bagay. Magbabago ang iyong pananaw, magbabago ang iyong desire, yung kagustuhan, magbabago ang iyong gawi, magbabago ang iyong salita, at maraming bagay ang magbabago sapagkat sa kapangyarihan nung tinanggap nating pakikipag-isa sa Panginoon, no? At yung pangatlo, makikita rin natin dito kung paano mabuhay doon sa layunin ng Diyos ng pagkakaisa. Kasi makita natin sa panahon natin yan, napakaraming churches, napakaraming denomination, napakaraming nagsasabing sila'y Kristiyano, pero lahat ng yun ay nagiging dahilan ng pagkahiwa-hiwalay ng mga mananampalataya, pagkakaiba-iba, na siyang hindi lang naman sakit natin sa panahon natin ngayon, kundi sakit din maging noong panahon ng New Testament. Pero yan ang panalangin ni Jesus na magkaisa tayo, no? Patunayan, ang dami niyang sinabing dahilan, paraan para mapatunayan tayo nagkakaisa, no? Isa pa yung nature ng sulat ni Pablo, laging yan sa first part, puro doktrina yan. Papaliwanag niya paano gumalaw ang Diyos. Sa chapter 1, yung ating bagong kalagayan, identity ng bawat isa. Tapos pagdating sa mga susunod na talata, kundi i-introduce niya yung sitwasyon ng kanyang sinusulatan, yung problema, yung kalagayan, o kaya introduce niya yung dati nilang kalagayan na paano silang binago ng Diyos, paano silang nag-iba dahil sa Panginoon. Pagkatapos, ipe-present niya yung problema,
pagdating dun sa last part, makita natin, yun yung practical side. Yung last part ng kanyang mga talata, minsan sa last 3 chapter o last 2 chapters, makita natin ay yung practical side ng katuruan. Kasi mababaliwala ang katuruan kung wala siyang practical side. Patutulad lang sa mga Pariseo, mga magagaling sila sa mga kaisipan, katuruan, sa salita ng Diyos, pero pagdating sa pagpa-practice ng lahat ng ito, ay baliktad ang nangyayari. Imbis na sagipin yung tao, sila pang naging dahilan upang ilayo ang tao sa Diyos. Tinawag ni Jesus na sila'y mga bulag sapagkat imbis na akayin yung mga mahina, sila pa yung kanilang pinabibigatan at pinahirapan. At yun yung problema pagdating sa atin ngayon, no? May maraming nagsasabi na sila'y tunay na reliyon pero makita natin hindi nakikita sa buhay nila yung totoong layunin ng Panginoon. Kundi meron sariling layunin yung kanilang reliyon. May sariling naisin yung kanilang, may sariling pangarap, may sariling adikain na kung tutusin dapat hindi na yan magbabago kasi naisulat na ng Panginoon yung kabuuan ng layunin ng bawat isang nakipag-isa sa ating Panginoon. Dito rin makikita natin yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, ng tipanan sa Diyos, ay pagpasok sa isang tipanan na kung saan ikaw ay magpapasakop, ikaw ay susunod, ikaw ay gagalaw, ikaw ay kikilos. At yung bagay na yun, hindi na yun kasing dali, ay kasing hirap noong una. Kasi noong una, yung kalikasan natin ay makasalanan, pero dahil binago ng Panginoon, dahil namatay si Jesus sa atin, binayaran ng ating kasalanan, at maging ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng Espiritu Santo sa bawat isang nakipagkaisa sa Kanya, kaya yun ang tumutulong sa atin para lalo natin magawa yung plano ng Panginoon. Kaya makita natin, merong inahangad ang Panginoon na susunod na mangyayari pagkatapos nating maintindihan yung mensahe ng kaligtasan ng Panginoon at pagkatapos natin matanggap. Parang pagpasok mo sa isang kumpanya, minsan maobliga kang magsuot ng uniform, magsuot ng ID, maobliga ka na gumawa ng routine na hindi mo ginagawa noon. Maobliga ka na mag-focus sa mga bagay na naka-assign, nakatalaga para sa iyo. Sapagkat pag hindi mo yung ginawa, magkakaproblema yung kumpanya. Pagtitiwalaan ka ng kumpanya, dun sa area na yun na siyang gagawin mo para sa kapakanan ng kabuuan ng kumpanya. Parang ganun na lahat ng pasukan natin, lahat ng salian natin, maging posisyon. Posisyon sa gobyerno, posisyon sa kumpanya, posisyon sa eskwelahan, o maging sa loob ng tahanan, ay merong kalakip na responsibilidad o gampanin na siyang dapat nating maintindihan nung ako'y pumasok bilang mananampalataya ng Panginoon, nung ako'y tinawag ng Panginoon, nung ako'y tumugon sa panawagan ng aking Panginoon. Ano yung aking obligasyon? Ano yung aking gampanin? Ano yung proseso na gusto ng Diyos? Tandaan natin yung gampanin na gusto ng Panginoon, hindi tayong nagplaplano, siya ang nagplaplano. Kadalasan, habang tumatatag tayo, habang lumalalim tayo sa Panginoon, mas lumalalim yung ating obligasyon, mas lumalawak yung ating yung ating impluensya, yung ating tawag dito network, kumbaga, yung ating yung nakakakilala sa atin, mas dumarami ang nakakilala sa atin na siyang nakakarinig ng salita ng Diyos, na siyang nagbabago dahil sa salita ng Diyos, na siyang nabibigyan ng impormasyon patungkol sa plano ng Diyos, no? At lahat ng 'yon ay kasali sa obligasyon nung tinanggap natin siya sa ating puso nung pumasok tayo sa kanyang tipanan na siyang inalok sa atin, no? Una, makita natin yung isang katuruan sa verse 3, meron siyang binanggit doon. Sabi niya dito, una, nagpakilala si Pablo na siya isang bilanggo, no? No, dahil sa Panginoon. Ito'y malinaw na hindi siya ang gumagawa ng plano, kundi ang Diyos ang gumawa ng plano para sa kanya. Nakita niya ang sarili niya na parang nakapasok dun sa plano at gawain,
kilusan ng ating Panginoon, no? Kaya sabi niya, siya'y nakikiusap na tayo ay mamuhay kagaya ng nararapat sa tinawag ng Diyos. No? Yun yung ibig ko sabihin na merong bagong buhay na lalakaran tayo. Kaya ang unang binanggit ko dito ay yung sa verse 3 na sabi, sikapin nating mapanatili ang pagkakaisa. Ito yung tinawag para magkaisa. Tayo'y tinawag ng Panginoon, tayo'y nakipagtipan sa Panginoon, na unang goal ng Panginoon ay makipagkaisa. Makita natin yung pagkakaisa na hinihingi ng Panginoon ay hindi natin gagawin at lilikain sapagkat yun ay naibigay na. Kaya sabi niya, mapanatili. Hindi niya sinabing gumawa kayo ng pagkakaisa. Ang sinabi niya, mapanatili ang pagkakaisa. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang gumawa ng unang pagkakaisa. Makita natin ang galaw ng kaligtasan, sinimulan ng plano ng Ama, sinimulan ng sumunod yung pagkamatay, pagsasakatuparan ng anak, at yung panghuli ay yung panawagan ng Banal Espiritu na pino-convict ng Banal Espiritu ang bawat isa pagkatapos niyang marinig ang salita ng Diyos. Kaya makita natin, maging sa kaligtasan, nagkakaisa yung Godhead, no? Maging sa bagay na yun. Kaya nung tinawag tayo ng Panginoon, ganun din yung mangyayari. Tayo ay papasok sa isang programa para mapanatili natin yung pagkakaisa. Hindi tayo gagawa ng bagong teritoryo, bagong sistema, bagong denominasyon, kundi papasakot tayo dun sa naitayo ng sistema ng Panginoon. Walang iba yung sinasabi ng Panginoon na kaligtasan, yung tipanan kanyang ginawa, yung tipanan na kung saan ay merong gampanin na dapat gawin yung bawat isa. No? Na sabi niya dito, sa pamagitan ng kapaypaang nagbubuklod sa inyo. Una, makita natin doon yung salitang ang bawat isa ay nakapaloob doon sa gampanin ng pagkakaisa, mapanatili ang pagkakaisang ginawa ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, minsan makita natin sa papanong paraan ako ginamit ng Panginoon para pagkaisahin ang kanyang iglesia, pagkaisahin yung kanyang mga anak. Sa aming mga pastor, ito'y aming gampanin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na pagkakaisa natin para mamuhay ng tama ang bawat iglesia. Pero minsan makita natin kapag lumalabas dun sa nilagay na katuruan, makita natin imbis na magawa yung plano ng Diyos, gumagawa ng sariling plano na parang sa Diyos. Ang daming mga katuruan ngayon, ang daming mga denominasyon ngayon na siyang gumagawa ng mga bagong katuruan at hindi nagpapasakop dun sa katuruan. Kagaya na lang ng mga sa New Testament. Nung dumating si Jesus, yung Bibliang ginagamit ni Jesus, yung salita ng Diyos na kanyang binabanggit, ay kaparehas ng ginagamit ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga Saduseo. Pero makita natin pagdating sa pagpapaliwanag at pagsasagawa, magkaiba yung ginagawa ni Jesus at ginagawa nila. Kaya sabi ni Jesus, pakinggan niyo yung kanilang sinasabi pero wag tularan yung kanilang ginagawa, no? At kadalasan makikita natin ang katuruan na kapag yung salita na yung narinig ay hindi mo sinagawa, ito ay isang panloloko sa sarili, ito ay pagtawag na isang mangmang, ito ay kalubihan, ito ay walang pakinabang, no? Kaya dito makita natin ang pagkakaisang binigay ng Panginoon ay naroon na, nilagay niya na kung yung talagang proseso ng kaligtasan, proseso ng galaw at paano mababago ang tao, hindi na natin pwedeng ibahin yun. Ang Diyos ang pumipili para tayo baguhin at wala tayong
ah, magagawa doon. Katunayan ng katibayan na totoo yung tipanan, nagbago yung buhay. No? Kahit na sabihin ng isang tao na tama yung kanyang pinaniniwalaan at tama yung kanyang reliyon, pero wala namang nakitang pagbabago sa kanyang buhay, ito isang malaking problema. Ito'y nagdadala ng pagkalito sa mga tao. Kasi ang unang pinapakita natin nakikita ng tao, maging sa Biblia, nakikita ng tao yung pagbabago at yung pagbabago na yun ang nagbibigay ng kalwalatian sa pangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Pakita rin natin yung trabaho ng banal na Espiritu dito, binanggit dito sa may verse 3 ng pagkakaisa na kaloob ng Espiritu Santo na siyang nagbubuklod sa atin para dun sa tinatawag nating bond of peace, no? Yung kalagayan nito. Dito makikita natin dito, yung sinabi ko kanina, na yung bond of peace, ito yung nilagay ng Diyos hindi para maghusgahan tayo sa isa't isa, kundi siya yung nagbubuklod sa atin kahit meron tayong pagkakaiba-iba. Kagaya nung mga katuruan niya sa dulo ng Romans, yung katuruan niya sa dulo ng Ephesians, ng Corinthians, na parang ng Romans, na parang sinasabi niya, ngayong kayo'y isa na sa Panginoon, na kayo'y bahagi na sa Panginoon, pakitunguan nyo yung inyong kapwa sa nararapat. Yung tinatawag na, narinig ko dati noon, Bishop, yung tinatawag na immoral at amoral, no? Kapag yung amoral, ito lang yung pagkakaiba, pero pwedeng tanggapin. Pero yung immoral, ito na yung bagay na hindi dapat nakikita sa mga taong nakipag-isa na sa Panginoon. Pero yung pagkakaiba ng pagkain, pagkakaiba ng rituals, pagkakaiba ng kultura, hindi yun problema sapagkat ang Diyos ang tumanggap na sa kanila. Bakit mo sila yung tatanggapin? Kaya makita natin, yun yung tinatalakay nila Pablo patungkol doon na naging problema ng unang mga iglesia sa panahon ng New Testament, kasi ang pananaw nila sa pagkakaisang binigay ng Diyos, panghudyo lang. Pero dito maging sa Efeso, tinawag itong the secret of God, yung lihim ng Panginoong Yesus na kung saan ay yung pagkakilala sa mga hintil. Kasama sila na tatanggapin natin. Kasama sila na makikipag-isa tayo sa kanila. Kahit iba yung kanilang kaurian, kahit iba yung kanilang, kahit minsan hindi sila parehas natin, minsan nandun sila sa kainaan, o mas malakas tayo, o malakas sila, tayo'y mahina, o minsan merong pagkakaiba ng kultura, or merong mga pagkakaiba ng paniniwala. Pero kung lahat ng ito ay walang kinalaman sa pagkaligtas, walang kinalaman sa pakikipagkaisa sa Pinoon, ito'y pwedeng tanggapin. Sabi nga natin, yung love and acceptance ay pwede mong ibigay sa lahat ng tao. Pwede mong mahalin ang tao kahit alam mong meron siyang masamang ginagawa, meron kang anak na hindi sumusunod sa iyo, kaya mo siyang tanggapin. Pwede mong ibigay yung acceptance. Kaya mong tanggapin na sa ngayon ganun siya. Sa ngayon, yun ang sitwasyon niya. Kasi maging tayo, dumating din tayo sa ganung kalagayan noon. Kung walang tumanggap sa atin, malamang hindi rin tayo nakakilala. Pero salamat sapagkat sa kabila ng ating pagkakamali, meron pa rin nagmahal sa atin. Meron pa rin umunawa sa atin. Meron pa rin nagbahagi ng salita ng Diyos sa atin. Pangalawa, yung word na love. Pwede nating mahalin kahit na alam natin hindi kaparehas natin. Pero yung approval, yun ang wag nating ibibigay. Ibig sabihin, hanggat hindi sila nagbabago, wag mong ibibigay yung approval. Wag mo sasabihin, okay lang yung nasa kasalanan. Hindi okay yun. Okay lang yung nasa immoral. Hindi okay yun. Ang mga okay lang ay yung mga bagay na amoral, pagkakaiba-iba dahil sa mga ilang bagay at hindi may kinalaman sa kasalanan. Okay. Kaya dito, makita natin, si Jesus ang naging modelo para mamuhay ng may pagkakaisa at yun ay nakamit niya
dahil nakadepende siya sa Ama, sa lahat ng plano ng Ama, sa plano ng kaligtasan na bigay ng Ama. Ngayon, magagaya lang natin yun kung ganun din yung gagawin natin. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi sa pamagitan ng kakayahan ng tao, kundi dahil sa Espiritu Santo na siyang nagkokontrol sa atin, na siyang tinatawag the Spirit of Bond. No? Ito yung bond in the Spirit of God. Siya yung dahilan kaya tayo nagkakaisa. Nawa, maging bahagi tayo ng pagkakaisa ng bawat isa. Yung mga hindi mananampalataya, madala natin sa Panginoon. Huwag tayong tumulad sa mga Pariseo na nilalayuan yung mga taong hindi natin kapaniwala. Kadalasan, nung isang seminar na itinatinan ko, yung isang pastors na natuwa rin ako dun sa kanyang objective. Kasi sabi niya, pinakita niya na ang plano ng Diyos, ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Pero may mga lugar na hindi naabot ng mga lingkod ng Diyos. Kadalasan, yung mga busy tao, mga professionals na tao na walang panahon sa sarili, yun yung pinupuntahan niya. Sumasabay siya sa sasakyan, nakipagkwentuhan, o kaya pupasok siya sa mga may sakit ng ketong, dun siya pupunta dun sa ospital na yun, dun siya mga ngaral ng salita ng Diyos. Sa bus, pumapasok din siya, kaya lang hindi siya nagdadala ng kundi gumagamit siya ng paraan, tukawa siya ng isang tao, magkalayo sila pero nagkwekwentuhan sila patungkol sa kaligtasan, yung mga tao nakikinig at hindi natatapot kasi baka pagkatapos nilang mangaral ay mag-iikot sila ng offering. Iyon yung paraan niya kasi ang habol niya, ako'y tinawag ng Panginoon para pagkaisahin yung mga tao sa harap ng Panginoon. Kumbaga tayo'y ambassador, nilalapit natin yung tao sa Panginoon. No? At yung pangalawang bagay, yung nakatanggap upang magpatatag. Hindi lang pumapayag ang Diyos na tayo'y mapabilang at maligtas, pero pinagkakalooban niya pa tayo ng kaloob upang tayo naman ay magpatatag. Doon sa may verse 7 to 13, makita natin may tinalakay niya ng bawat isa ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Kaya makita natin dito yung kaloob na yun, magkakaiba. Hindi siya pare-parehas. Sabi niya, ayon sa sukat, no, na ibinigay ni Kristo. No? At itong kaloob na to ay magagamit natin para sa mga tao. Patunayan, binanggit ito sa iba't ibang paraan doon sa verse 11 hanggang verse 13. May binigyan ng pagiging apostol, pagiging propeta, pagiging evangelista, at iba'y pagiging pastor at guro. Dito makita natin sa meaning ng ministry, yung function ng pagiging apostol. Ito yung mga taong binigyan ng assignment or ng isang gampanin para ipangaral ang salita ng Diyos at papuntahin sa isang lugar at ito'y pangaral. Ay yung pagiging evangelista naman, ito'y pangangaral ng kaligtasan sa iba't ibang lugar, no? Sa iba't ibang hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Yung pagiging propeta, ito yung personal na nangungusap ang Panginoon sa kanya at nadidiscern niya yung kasalanan ng tao at siya ang ginagamit para sila'y magbago. At makita natin yung propeta na guro at guro na siyang pinaka-existing sa panahon ng iglesia ngayon, sa panahon natin, na siyang naggagabay, nag-aakay, at nagtuturo at nagpapatibay. Pero lahat ng yan na binanggit, sabi, ibinigay para sa ikakatibay ng iglesia, ikakatatag ng iglesia. Kaya, ang Diyos, kaya niyang patatagin ang kanyang anak, kaya niyang patatagin ang church, kaya niyang patatagin yung bayang kanyang pinili. Pero ang ginawa ng Diyos, binigay niya yung kakayahan sa bawat isa na merong kagustuhang maglingkod sa Panginoon. At yun ang gagamitin ng Panginoon para yung kanyang pinili ay mapatatag, mapalakas, mapagtibay. Kaya kung ikay tagapagturo, gawin mo yung mabuti mong paraan para makapagturo, para makahikayat ng taong magbago, taong maglingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay ang ministry mo ay tagapagpaawit, gawin mo ito ng mabuti sapagkat
Dahil sa ginagawa mo, maraming taong magpupuri sa Panginoon, maraming tao ang mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Sa madaling salita, walang ginagamit natin sa paglilingkod na hindi galing sa Diyos. Lahat ng uri ng paglilingkod na ating tinanggap, ito'y kaloob ng Diyos, ito'y ginagamit ng Diyos para luwalhatin natin siya at para maintindihan ng iba yung kabutihan ng Diyos at para sila rin ay lumapit sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Kaya yung kakayahan na binigay ng Diyos, yung tinatawag na gift, no? Ayon sa kakayahan, ayon sa abilidad, no? Pagdating sa verse 8 at verse 10, meron siyang binanggit dito, ang bumaba mula sa langit ay tapos umakyat sa kitaasan at tapos binanggit niya rin yung mga bagay na to. Pag tiningnan po natin, gusto ko lang ibuod, no? Yung ibig sabihin ng ascended, yung yung umakyat, ito yung siya yung kanyang ascension, no? Yung sinabing bumaba, ito yung nagkatawang tao siya, no? Nagkatawang tao siya para ganapin yung kaligtasan at ibigay yung kaloob na bigay ng Panginoon. Nung umakyat siya, ito yung natapos niya yung gampanin at bumalik na siya dun sa kanyang kalwalatian. Pero nakakatuwa kasi ito binanggit din sa keynote sa Psalm. Hindi ako nagkakamali sa 68. Pero ang pagkakaiba doon, yung mga tao ang magbibigay ng kaloob dun sa hari, dun sa conqueror. Pero dito, ang binanggit, siya na bumaba, siya nagdala ng mga regalo, ng kaloob. Yung hari ang nagdala ng kaloob. Dun sa Psalm, ang mga tao ang nagbigay ng kaloob dun sa hari. Dito, tinutukoy na si Jesus yung hari, si Jesus yung tagapagligtas, na siyang bumaba, tumagyat, pero siya yung nagbigay ng kaloob. Siya yung nagdala ng kaloob sa bawat isa upang mapapurihan siya at maluwalhati siya. No? Doon, nagbigay ng kaloob yung tao para maluwalhati yung tagapagligtas, yung conqueror. Pero dito, siyang nagbigay para magamit nila yung iyong kakayahan na magbibigay naman kaluwalhatian sa Diyos. Mga kapatid, hindi binigay ng Diyos yung kakayahan natin para sabihin natin na mas magaling tayo sa iba, para hamakin natin yung iba, para sarilinin natin lahat ng kakayahan ng Diyos binigay sa iyo para gagamitin niya para sa kaluwalhatian niya. Walang kaloob ng Diyos na pwede natin gamitin sa kaluwalhatian. Sabi ng Biblia, pag ginawa natin to, tayo yung nawawalan ng gantimpala. Tayo'y nagiging paimbabaw, no? Kaya salamat sa Panginoon na maintindihan natin na anumang kakayahan meron ka, pwede mong gamitin sa Panginoon. At anumang ginagamit mo sa Panginoon, yun yung paraan ng Diyos para luwalhatiin mo yung pangalan niya. At yun din ang paraan ng Diyos para marami rin tao ang tumatag, maraming tao ang maging kumpleto sa paglilingkod sa Diyos at matuto sa paglilingkod ng Diyos. Meron siyang binanggit sa verse 13, no? Pag tiningnan natin sa part na to, parang ino-organize ng Panginoon, inaayos niya ang iglesia, hindi niya inayaang magulo. Excuse. Merong tagapamahala, merong iba-iba yung gampanin, tapos kalaunan ginamit niya yung katawan na parang magkakaiba, pero makita natin iba-iba yung function, pero lahat gumagalaw sa isang dahilan. Pinapagalaw siya ng isip, pinapagalaw ng kaisipan. Ang ganda ng pagkakatulad dito na si Jesus yung ulo at tayo yung katawan. Bakit? Kasi makikita natin na merong koneksyon ang lahat ng bahagi ng katawan dun sa utak, dun sa isip, na siyang ulo, na bahagi ng ulo. At dahil dun, bago pa mangyari, bago pa gumalaw, ang Diyos ang gumagalaw at tumigilos para tayo pagalawin, para tayo ipaintindi sa atin kung anong nangyayari.
nararamdaman ng Diyos, anumang mangyayari bago pa natin magawa. Kaya inihanda niya tayo sa mga bagay na yon. Kaya dito makita natin sa verse 13 hanggang sa makamta natin ng isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Sabi niya, merong maturity na inaantay. Kaya dumating yung mga bagay na yun para tayo tumatag, para tayo lumakas hanggang sa marating natin yung maturity. Anong maturity yun? To become Christ-like, no? Maging kawangis ni Kristo. Alam niyo po, makita natin yung proseso ng Diyos. Pagdating sa tipan natin sa Kanya, nung maintindihan natin yung lalim ng tipan, maintindihan natin yung lalim ng kaligtasan, nagkakaroon ng bagong pagkatao, isang taong ganap at isang taong matatag. May tinatawag sa Biblia na baby Christian, may tinatawag sa Biblia na parang hindi nyo pa naiintindihan. Maging ang mga alagad, ilang beses sinabihan ng maliliit na pananampalataya. Bakit? Bagamat araw-araw nila naririnig ang Panginoon. Kasi makita natin doon, ang nagamit lang nila yung pinakasukdulan ng kapangyarihan ng Panginoon nung sila ay nagpagamit na sa Panginoon, nung wala na si Jesus. At ito, makita natin, tinawag sila na Kristiyano kasi nakita na ng tao yung buhay ni Jesus sa buhay nila. At yun din yung ating kalagayan. Nung maintindihan natin Panginoon, binibigyan niya tayo ng unti-unting karunungan, kakayahan, pagkaunawa, yung ating pananampalataya, pinapalalim niya, yung ating pagkaunawa kung sino si Jesus at ano yung naisin ng Diyos ay mas tumataas. Habang ito'y tumataas at lumalalim din yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Lumalalim yung konsepto ng kagustuhan natin, paano siyang paglikuran lalo. Makita natin si David, makita natin iba't ibang paraan, paano gumawa ng awit sa Diyos, paano ayusin yung templo ng Diyos, paano ayusin yung maraming bagay, pero hanggang kalaunan, hindi naman hinihingi sa kanya, igagawa ko ng templo yung tabernakulo. Iyon ay dala ng kanyang paglago sa pag-ibig ng Diyos, sa pagkaunawa sa Diyos. Kaya sabi ni Propeta Nathan, sabi niya, natuwa ang Diyos sa iyo kasi binibigay mo sa Kanya yung hindi mo hinihingi. Yung bagay na yun, makita natin, ba't nagawa ang hingin, isipin nyo ni David? Kasi nag-umapaw yung kanyang pangunawa sa Diyos, nag-umapaw yung kanyang kalagayan. Habang nakikita niya yung kabutihan ng Diyos, nakikita niya yung kanyang kaliitan, kaya't parang mga siya na nasa palasyo siya, samantalang isa lang siyang tapos hanggang naisip niya, bakit ang Diyos nasa tent? Ba't ang presensya ng Diyos ay nandun sa tolda, samantalang ako nilagay ng Diyos sa ganitong kalagayan. Kaya yun ang bagay na naisip niya para uri ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. At yun din, yung paglilingkod mo ngayon, yan ang ginagawa mong karapat dapat sa Panginoon sa ngayon. Pero sa oras na pinapataas ka ng Panginoon sa paglilingkod, masigit pa dyan yung kaya mong gawin. Sa ngayon, ito yung oras ng paglilingkod mo. Sa susunod, buong buhay mo, hindi mo na may tatanggi sa Panginoon. Hindi mo na may pagdadamot sa Panginoon. Kasi yun ang kagustuhan ng puso mo. Pinalitan na ng Diyos yung desire mo, pinalitan ng Panginoon yung kaisipan mo. Ang kaisipan at pakiramdam mo ay katulad na ng sa Panginoon. Panghuli, makita natin dito yung pinatatag upang wag bumagsak. Sa kabila ng pagiging matatag, wag nating isipin na hindi na tayo tao. Meron pa rin tayong kainan, meron pa rin tayong kakulangan. Nandito pa rin tayo sa mundo na kung saan nagkalat ang kasalanan, ang sistema ay hindi pabor dun sa kabuuan ng plano ng Diyos. Yung sistema ng mundo ay halos kabaliktaran na ng moralidad at pamumuhay na nais ng Panginoon sa bawat anak niya. Kaya makita natin, kailangan tayong tumatag, kailangan tayong lumalim. Basahin natin yung verse 14,
Nang sa gayon, hindi na kayo, ito yung magiging resulta nung lahat ng pinag-usapan natin, nung pagtinawag tayo para makipagkaisa sa Diyos, at pangalawa, tinawag tayo upang bigyan ng kaloob para tayo gamitin para sa iba. Ang magiging resulta kapag nagawa na natin mga bagay na yun, sabi niya, verse 14, nang sa gayon, hindi na kayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na kayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuan at paglilinlang sa halip ay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan na kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Makita natin yung napakagandang resulta ng mangyayari kapag tayo'y nagpapasakop sa Panginoon, kapag tayo'y nagpapagamit sa Panginoon. Una, sabi niya doon, hindi na tayo matutulad sa bata. Hindi na tayo magiging parang madaling tangayin kung saan-saan, madaling dayain, madaling maging mapaniwalain. Kaya makita natin yung mga nahihila sa maling katuruan, sila yung mga mahihina, sila yung mga kulang sa pangunawa doon sa aral ng Panginoon, kulang doon sa pangunawa at pagsasabuhay nung aral ng Panginoon. Yun yung problema. Kaya dito makita natin yung parang firmly planted, no? Yung parang pinatatag, yung pagkakatayo mo hindi matitinag, no? Hindi madaling maligaw, hindi madaling maloko dun sa verse 14. Yung parang binibigyan ka ng kakayahan ng Diyos na makisama sa makasalanan, pero matutong huwag magkasala habang nakasama sa kanila. Matutong magsalita kung kailangan magsalita, matutong magsabi ng hindi kung kailangan sabihin ang hindi. At sa bagay na yan, makikita natin, hindi tayo makapagmiministeryo sa mga taong nasa sanlibutan kung hindi tayo ganun katatag, kung hindi tayo ganun kalalim, at hindi tayo katulad ng kawangis ng Panginoon. Minsan, may mga kasama ko na dito sa mga kakilala natin na tumakbo rin sa politika, na siyang nairanasan ko na talagang marumi ang politika. Pero hindi nangangahulugan na pag marumi ang politika, marurumihan ka na rin sa politika. Depende yan kung ano yung dahilan kung bakit ka tumakbo. At dito makikita natin na sila sa politika ay punong-puno ng kalakaran na kung saan ang sistema ng mundo ang pinapairan. Na parang ang bida lagi ay ang sarili, ang bida lagi ay yung kailangan mong gawin to para kapapurihan, para kaparangalan, na parang malayo sa sistema ng iglesia, malayo sa sistema ng kakrisyanuhan o ng pagiging bayan ng Diyos. Bagkus yung lahat ng pinagbabawal ng Diyos nandoon. Pero nakita ko na kapag ang mission mo ay magliwanag lang, ay kaya mong gawin yun ng tama at kaya mong maimpluwensyahan yung mga taong nakapaligid sa iyo na sa kabila na yun yung kalakaran, ay nakikita nila yung kaibahan ng bagay na nasa iyo. Alam niyo po, yan ang ginawa ng Panginoong Yesus. Yung tawag nating, sabi niya, Jesus revolutionized the world. Yung sistema ng kalakaran, nakidikit si Jesus. Pumupunta siya sa sinagoga, pumupunta siya sa pista, pumupunta siya sa iba't iba na pinupuntahan din ng mga makasalanan. Pero makita natin sa bawat punta niya, nagliliwanag siya. Bakit? Tama yung misyon, tama yung plano. At sa bawat punta niya, maraming taong nakakarinig kung anong katotohanan at kung anong tama. Alam niyo po, marami pang ahensya ng gobyerno o marami pang area
na grupo o samahan na hindi pa nararating ng salita ng Diyos kasi kulang pa yung mga taong magmimisyon para sa kanila. Dati-rati, walang Kristiyanong artista pero ngayon napakaraming artista na naging Kristiyano. Ay yun ay bunga ng pagmimisyon ng ilang artista na naging Kristiyano at nanatiling naging artista para makadala ng mananampalataya. Dati sa basketball, walang Kristiyano dyan. Pero kita natin, nagsimula sa isa, sa dalawa. Pero hanggang kalaunan, kaya pala sila tinawag para wag bumagsak. Kahit napapaliguran sila ng napakaraming mga maling paniniwala, nananatili silang matatag kasi pinatatag na sila ng Panginoon bago sila dinala dun sa lugar na yon. Magandang halimbawa dito si Jose. Makita natin kung sino ang dapat gumawa ng masama at magiganti at sumama ang loob at maging galit sa mundo. Walang iba kundi si Jose. Mismong kapatid niya ang gumawa noon. Mismo yung pinaglingkuran niya ang gumawa ng kalokohan sa kanya, nagbintang sa kanya. Pero makita natin kahit saan mo dalhin si Jose, kahit na paratangan siya, kahit na tuksuin siya, nananatili siyang matatag. Bakit? Kasi tama yung kanyang pagkapaniniwala sa Diyos, tama yung kanyang pananaw patungkol sa Diyos. Siya yung pinalalim ng Panginoon. Kaya dito sa binanggit dito, hanggang maging kawangis tayo ni Kristo. Si Jesus yung pinakamodelo natin pagdating sa bagay na to. Yung word na binanggit din doon, speaking in truth with love. No? Yung pagsasabi ng katotohanan ay minsan nakakasakit. Yung pagsasabi ng katotohanan minsan nagiging daan ng pagkakagulo at pag-aaway. Pero lagi nating sabihin, lagi nating tandaan na bawat pagsasabi natin, hindi yung para patunayan na tayo ang tama't mali sila, hindi para sabihin na tayo'y may halo, sila may sungay, kundi para sabihin sa kanila na kailangan nila ng tagapagligtas, no? Kailangan nila ng magbabago sa kanila. Kaya makita natin yung bagay nito, matured, not infant, yung firmly planted, matatag, yung speaking the truth in love sa may verse 15, yung Christ-like na binabanggit sa verse 16, tapos yung kauli-ulihan makita natin din yung promotes cooperation, not wall. Makita natin na ang dinadala natin bilang ambassador, bilang nakakaintindi nung plano ng Diyos, ang dinadala natin ay hindi yung bagay na maglalayo sa kanila sa Diyos, kundi yung bagay na makakahikayat sa kanila para tanggapin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung plano ng Panginoon sa atin na tinalakay ni Apostol Pablo sa buhay ng mga Kristiyano sa Efeso, na yung pagkakaisang bigay ng Panginoon ay binigay yun para tayo ay maging kakaiba. No? Itulad tayo sa nais niya, sa plano niya. Kaya ang pagiging Kristiyano ay isang obligasyon na maging iba. Obligasyon na maging matatag at obligasyon para sila na iba ay maging katulad din natin, magkasama sa mga nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Ang pagkakaisa hindi nangangulugan ng uniformity. May mga pagkakataon, ibang-iba sila sa iyo, pero pwede rin silang makakilala sa Panginoon. Pwede rin nilang maintindihan sa paraan nila na mayroong Diyos na tagapagligtas. No? Hindi po tayo parehas, pero isa tiyak, iisa lang ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Hindi po siya dalawa. Minsan may mga bagay na kadalasan kaya hindi nagkakaisa ang mga iglesia o ang mga bayan ng Diyos. Ang madalas ang may pagkukulang ay yung nagpapatupad ng pagkakaisa. No? Yung nag-aalok ng pagkakaisa. Ang pagkakaisang inaalok ay hindi madali. Ang pakikipaglapit sa Panginoon hindi ganun kadali. Hindi siya magic. Kundi isa siyang bagay na dapat mong sabihin sa paraan na hindi mo siya pwedeng lagyan ng iyong katuruan. Bagkus yun yung katuruan, pero ipaliwanag mo sa paraang kaya niyang intindihin. Sa paraang kaya niyang unawain. Kadalasan,
dapat tayo yung maabot. Yung parang contextualize your message dun sa kanilang konteksto. Madalas yung mensahe natin minsan kaya hindi naintindihan yung pananaw ng tao na kinakausap natin patungkol na mahal sila ng Panginoon, yun sa paraan na hindi nila naiintindihan. Kaya madalas napakalaga sa atin na kaya tayo binago ng Panginoon, kaya tayo dinala sa pagkakaisa, kaya niya tayo pinatatag, kaya niya tayo pinalalim, kasi mabigat na trabaho. Yung trabaho, dalhin mo ang tao para lumapit sa Diyos. Maintindihan ng tao na siya'y mali, mahirap na trabaho yun, hindi yun madali. Kadalasan, nagiging problema yung nag-create ng conflict yun. Pero tandaan po natin, obligasyon po natin yun para sa iba. Ito'y nagdadala ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay nagdadala ng kalayaan, no? Pero paano gawin yun? Minsan, hindi ganun kadali. Hindi ganun. Kaya kailangan ng yung lahat ng karakter na binanggit dun sa mga nauna na talata. May mga binanggit dun na kailangang maintindihan, no? Na una yung humility, yung meekness, no? Yung pagiging gentleness, yung pagiging long-suffering o patient, tapos yung love. Lahat ng yun, kailangan natin yun kasi yun yung karakter ni Jesus na naisalin sa atin na kailangan yun din ang makita. Kaya kahit mahirap, magagawa natin yun. Kahit mahirap, may isasakripisyo natin yung bagay na kung sa atin ay parang comfort zone. No? Para sa atin, yun yung ating kultura. Kaya natin isang tabi yun, alang-alang sa kanila. Kasi kaya ka tinawag para sa kanila. Gusto ng Diyos igamitin ka bilang kanyang kamay, bilang kanyang bibig, bilang kanyang katawan upang marami ang makakilala sa kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod bilang isang Kristyano. Huwag tayong makontento na yan na yung kalagayan na gusto ng Diyos sa iyo. Kundi meron pang gagawin ng Diyos sa iyo habang lumalalim ka sa Panginoon, habang naiintindihan mo yung plano ng Panginoon, mas lalong lumalawak yung ministeryo ng Panginoon na paggagamitan sa iyo. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa, mga kapatid, gamitin tayo sa loob ng ating tahanan, sa bawat taong nakakausap natin, kakilala natin, kasamahan natin sa bahay, kaibigan natin, hindi lilipas ang mga araw na hindi nila maintindihan ang plano ng Diyos. Yung ating yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin, yung kaalaman at katuruan na binigay ng Diyos sa atin, nawa may pasa sa iba, maramdaman nila. At sila rin ay mailapit sa Panginoon sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia, sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa loob ng trabaho at maging sa labas ng trabaho. Lahat ng yun ay isang tawag yun, vineyard ng ating Panginoon na kung saan kulang ng manggagawa para maraming tao lumapit sa Diyos at tumatag sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagat alam po namin na sa iyo nanggagaling lahat ng kakayanan. Sa iyo nanggagaling ang biyaya at ang iyong awa. At salamat, Panginoon, kami yung mga unang tumanggap ng lahat ng ito. Salamat sa Panginoon sapagkat dahil sa iyong kakayanan, nagawa namin sumunod sa tipanan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na hindi po namin magagawa sa sarili naming kakayahan yung gawin yung pangarap namin para sa iyo. Bagkus inilatag mo na yung pangarap mo para sa amin. Dalangin po namin, hayaan mo magpasakop kami sa iyo sa lahat ng oras. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat anak mo sa kawan ng Panginoon. Sa iyo po namin dinadalangin ang bawat naglilingkod ay lalong maglingkod dahil maintindihan nila na yung kanilang ginagawa ay hindi mawawalan ng bisa, Panginoon, kundi isang pakinabang at pagpapala, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat naglilingkod sa iyong iglesia, lalo na po sa aming tagapanguna,
Panginoon, hayaan mo ang patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan, pangunguna mo sa bawat nagpapaawit, sa bawat nagpapakanta, sa bawat naglilingkod sa iyo, maging yung mga nagbibigay ng kanilang kaloob para sa ikakalawak ng iyong iglesia. Gamitin mo po sila, Panginoon. Palalimin niyo po sila, Panginoon, at paramdam, Panginoon, ang kabutihan galing sa iyo. Naniniwala kami, bilang isang katawan ay tinakda mo para sa amin, anumang gampanin namin, gawin namin ng may kasiyahan at may paglilingkod. Alam po namin, dadagdagan mo, palalawin mo ang kakayang ito para lalo kami makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.